Tatalinuhan mo ng gusto, tatrabahuin mo ng gusto, pag-iipunan mo ng gusto, hindi lang pera ang pag-iipon. Pati talino, pati experience iniipon. May mga iba kasi na-experience na nila. Akala mo lagi bago ng bago yung problema. Samantalang naresolba nila yung mga naunang problema, nasingil mo na yung utang, nagpautang ka na naman ng panibago, ngayon may bago ka na naman problema. Puta, ikaw gumagawa ng sarili mong problema eh. Abroad ka ng abroad, pamigay ka ng pamigay ng pera dito. Abroad ka ng abroad, pamigay ka ng pamigay ng pera dito. Abroad ka ng abroad, papamigay mo uli yung pera mo dito. Pag uwi mo ng Pilipinas, balik ka na naman sa wala. 20 taong ka na dyan sa abroad, pabalik-balik ka, mukha ka pa rin tanga, hanggang ngayon wala ka pa rin pera. Binenta mo na lang yung buhay mo sa abroad. Bakit? Hindi ka nag-iisip eh. Hindi mo napapansin na yung mga problema mo paulit-ulit, pabalik-balik na lang. Paano nangyayari? Yung pera, papadala mo sa Pilipinas at magrereklamo ka, inubos ng pamilya. 20 taong ka nang ganyan, nagrereklamo ka pa rin. 20 taong ka ng bobo, bigay ka ng pera sa pamilya mo. O yan ang sinasabi. Samantala kayo magtataka ka eh. Nung nasa Pilipinas, minimum lang naman ang sweldo rito, nagkakasya naman. Bakit pagdating mo ngayon sa abroad, 20 mil, 30 mil, pinapadala mo rito, buo, kulang pa. Muna nakakaprecho na mga kamag-anak mo pag ganyan. Nakakaprecho na kamag-anak mo pagka ganyan. Napakabobo mo naman, 20 taong ka na dyan sa abroad, di mo pa rin napapansin yun. Hindi mo pa rin napapansin na kung gaano ka katagal sa abroad, ganun din katagal na nagbabakasyon na yung pamilya mo rito sa Pilipinas. Ayaw nang magtrabaho o nagtatrabaho man, inuubos nila yung pera dahil may padala naman eh. May padala naman si ate galing sa Japan. May padala naman si kuya galing Middle East. May padala naman si tito galing Australia. Hindi mo napapansin? Ayan, may tinamaan. Sabi, sorry na po. Sorry na po, ang daming kausap.